Magandang araw, DJ Serene. Ako si Judith at alam kong magiging mahirap para sa akin ang magbukas tungkol sa isang bagay na matagal ko nang ikinahihiya. Pero nandyan ka at sa mga sandaling ito, nararamdaman ko na ito na ang tamang pagkakataon para ipahayag ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Siguro, simulan ko na lang sa kung paano ko napag-isipan na kailangan ko nang magbukas ng sarili ko. Na kailangan ko nang sumuko sa lahat ng takot at pangamba. Nais ko kasing ipaalam ang lahat ng nangyari sa isang gabi na nagbago ng buhay ko. Ang gabing iyon, DJ Serene, na siya ding naging simula ng lahat ng mga lihim na nabuksan. Pati na ang mga pusong nagbukas sa mga hindi inaasahang damdamin. Alam kong hindi ko dapat maramdaman ito. Pero ang mga mata ko, parang may mga bagay na nakatagong. Mensahe sa bawat sulyap. Si Ninong Miguel, magkaunti lang ang pagkakaalam ng mga tao tungkol sa mga nangyari. Si Mama, ang mga mata niyang laging naglalaman ng saya at lungkot. Ngunit ako, bilang anak, hindi ko pa kayang maipaliwanag kung paano ko naramdaman ang mga pangyayaring iyon. Marahil, sa mga oras na iyon, wala akong magawa kundi manatiling tahimik at maghintay. Isang gabi, narinig ko ang malalakas na tunog mula sa kwarto ni Mama. Hindi ko akalaing aabot sa ganoong punto. Si Ninong Miguel, parang hindi siya magpapahalata, ngunit sa mga mata niya, sa bawat sulyap ng tingin niya sa Mama, alam kong may ibang nararamdaman siya na matagal ko nang napapansin. Hindi ko lang siya matukoy. Nagkatinginan kami ni Mama at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin niyang iyon. Tila ba may pahiwatig sa bawat kilos niyang tila walang pakialam sa nangyayari. At doon na nga, DJ Serene, ang hindi ko malilimutang eksena nang makita ko ang punit na bestida ni Mama. Marahan lang ang hawak ni Ninong Miguel sa tela at sa mga sandaling iyon, parang ang lahat ng nangyayari ay mabigat na naipasa sa akin. Tila ba ang bawat segundo ay gumugol sa loob ng aking katawan, habang ang isip ko ay patuloy na naguguluhan. Iniisip ang mga dahilan at mga galit na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang pigilan ang mga tingin ko sa kanila. At hindi ko kayang alisin ang pakiramdam na parang isang obserbador ako ng kanilang nangyayari. Pakiramdam ko, DJ Serene, ang gabing iyon ay puno ng mga saloobin, ng mga hindi masabi-sabi. Ang sakit ng mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng bakas sa aking puso at habang naroroon ako, hindi ko kayang magtago, kundi manatiling tahimik at maghintay na sana ay matapos na lang ang lahat ng ito. Hindi ko kayang magsalita, hindi ko kayang humingi ng tulong. Ang mga mata ko ay naging saksi sa mga pagnanasa ni Ninong Miguel kay Mama at hindi ko kayang ilarawan kung paano ako nakaramdam ng init sa katawan ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagpatuloy ang gabing iyon at hindi ko alam kung paano maghihintay o kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga saloobin ko ay naghalo-halo. Ang kwento ko, DJ Serene, ay hindi para magbigay gabay o magturo. Ito ay isang salaysay ng mga pangyayari na nagbukas ng pinto ng mga emosyon na matagal ko nang itinagong mga lihim. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong dahilan, ngunit hindi. Dumaan ang ilang linggo mula nang mangyari ang gabing iyon, pero ang mga imahe ay patuloy na sumasakit sa aking isipan. Naaalala ko pa kung paano ang bawat detalye ng gabi ay nag-iiwan ng sugat sa aking puso. Ngunit may mga bahagi pa rin ng aking alaala na tila naiwan at patuloy na umaaligid sa aking katawan. Kung titingnan mo ito sa isang pananaw ng ibang tao, maaring magmukha itong isang ordinaryong gabi lang. Ngunit sa aking mga mata at sa puso ko, hindi ko kayang itanggi na ito ay isang gabi na hindi ko matitiis. Hindi ko matanggal sa aking isipan. Alam mo, DJ Serene, may mga pagkakataong naiisip ko kung bakit hindi ko na lang inilayo ang sarili ko mula sa mga kaganapang iyon. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag.
Isang init na patuloy na bumabalot sa aking katawan tuwing naiisip ko ang lahat ng iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong klaseng init ang nararamdaman ko. Kung ito ba ay galit, takot, o isang hindi maipaliwanag na pagkahumaling. Naalala ko ang isang araw bago ang lahat ng nangyari. Si Mama, tulad ng karaniwan niyang ginagawa, ay nag-aalaga ng mga halaman sa aming bakuran. Ang mga kamay niyang magaan, puno ng pagmamahal sa mga bulaklak, sa bawat pagdapo ng kanyang daliri sa mga dahon. Parang may ibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Si Ninong Miguel, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya noon, pero sa mga mata niyang mapanuri, may nakatagong lihim. Nakaupo ako noon sa may beranda, pinapanood sila mula sa malayo. Ang mga simpleng sandali ng pagtulong niya kay Mama ay tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Lahat ng ginagawa ni Ninong Miguel, bawat sulyap, bawat galaw, para bang may di mabilang na mga mensahe sa kanilang pagitan na ako lang ang nakakakita. Hindi ko pa noon kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero alam ko na may nangyayaring iba sa pagitan nila. Ang mga pakiramdam nila, hindi ko na kayang isantabi pa. Noong isang linggo, pagkatapos ng ilang oras na magkasama sila sa loob ng bahay, napansin ko kung paanong ang mga sulyap ni Ninong Miguel kay Mama ay hindi lang basta pasulyap lang. Parang may gustong iparating sa bawat tingin. Hindi ko ito kayang tanggapin, pero sa mga oras na iyon, ako'y hindi rin makapagpigil. Minsan, naiisip ko kung may ibang pakiramdam din pala siya para kay Mama. Kakaibang mga sikretong na ipapakita sa mga sulyap, sa mga tahimik na sandali na ako lang ang nakakamalay. At pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, naramdaman ko na tila ang mga bagay ay nagiging mas komplikado pa. Ang mga gabing ito, DJ Serene, ay hindi basta-basta lumilipas. Para bang ang bawat kaganapan ay patuloy na nagbabalik sa akin. Hindi ko kayang alisin sa aking alaala ang bawat detalye ng gabing iyon. Yung gabing ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanila. Hindi ko kayang burahin ang presensya nila sa aking isipan. Ang mga naramdaman ko noong gabing iyon, hindi ko kayang pangalanan. Ngunit hindi ko rin kayang itanggi. Minsan, naiisip ko kung anong klaseng buhay mayroon kami. Kung ako lang kaya ang may nararamdamang kakaiba, o kung ang lahat ng iyon ay tinatago rin nila sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng mga tanong at kalituhan, may isang bagay na malinaw sa aking isipan. Ang gabing iyon ay isang sagot sa mga katanungang ang gabi ng pagkumpirma sa lahat ng nararamdaman ko. Ang gabi na hindi ko kayang iwaksi sa aking isipan. Iyon ang nagbigay ng takot at pangarap, ng pagkabigo at libog. Alam kong may mga tanong pa akong hindi kayang sagutin. Ngunit nang marinig ko ang tinig ni Ninong Miguel, ramdam ko ang bawat salitang ipinahayag niya. Parang ang mga salitang iyon ang nagbigay ng buo sa akin, ng isang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin, pero patuloy na nagpapasiko sa aking puso. Hindi ko kayang magsinungaling, DJ Serene, dahil naramdaman ko ang pagnanasa sa bawat sulyap. Ang galit na parang walang lugar sa aking puso. Nasa pagitan ako ng tamang desisyon at isang hindi maipaliwanag na damdamin. Ang isang bahagi ng akin ay gusto ng sumabog, na ipaalam ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit ang isa naman ay natatakot sa mga posibleng mangyari pagkatapos ng lahat. Ang mga matang iyon ni Ninong Miguel, ang mga mata niyang puno ng damdamin, parang nagsasabing may bagay kaming hindi kayang sabihin. Ngunit, madalas magpakita sa mga detalye ng aming galak at hirap. Habang ako'y nanonood mula sa malayo, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ang mga sulyap na puno ng tensyon at saloobin, hindi kayang itago ni Mama. Nagkatagpo ang aming mga mata, at sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang itago ang lahat ng aking nararamdaman.
Si Ninong Miguel ay nakatayo lamang, ngunit ang bawat galaw ni Mama, ang mga pagiling ng kanyang katawan, ay tila nagsasabing, hindi ko pa rin nauunawaan ang lahat ng ito. Bawat paggalaw ni Mama, ang mga paghaplos na hindi ko kayang ipaliwanag, para bang ang mga mata ni Ninong Miguel ang sumusubok na magbigay ng kahulugan sa lahat ng ito. Judy, okay ka lang ba? Tanong ni Mama sa akin, ngunit ang tingin niyang, iyon ay hindi ko kayang iwaksi. Merong ibang hindi kayang sabihin. May isang bahagi ng aking katawan na nagsasabing huwag nang tumingin. Huwag nang magtanong, ngunit may iba pang bahagi ng aking katawan na nagtutulak sa akin upang ipagpatuloy ang lahat ng nararamdaman ko. Ang pagmumuni-muni sa aming tatlo na hindi kayang baguhin. Habang binabaybay ko ang landas na ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano ang magiging reaksyon ni Ninong Miguel sa lahat ng ito? Dahil may mga sandaling naiisip ko na baka hindi ako magustuhan. Baka hindi ko kayanin ang mga mata niyang iyon na puno ng lihim. Ng isang emosyon na hindi ko kayang tuklasin. Hindi ko kayang itanggi, DJ Serene, na ang mga mata niyang iyon ay naging mga apoy sa aking katawan. Ang bawat sulyap ay may hatid na kilig at may lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung saan patungo ang mga damdamin ko. Kung ito ba'y libog o takot, o baka pareho. Judy, kailangan mong magpatawad, sinabi ni Mama ng may pag-aalalang tono. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, parang naghahanap ng kasagutan mula sa akin. Ngunit hindi ko kayang magsalita. May mga bagay na mas mabuting tahimik na lang. Ang mga damdamin ko ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. At sa pagkakataong iyon, ako'y natatakot. Natatakot na baka magsimula na ang lahat ng magulo. Hindi ko kayang sabihin ang lahat. Ngunit naramdaman ko na sa mga mata ni Ninong Miguel, ang sagot ay matagal nang naroroon. Sa bawat paghinga, sa bawat patak ng pawis. Bawat galaw ni Mama, ang paraan ng kanyang mga palad na dumadapo sa katawan ni Ninong Miguel, bawat pagdampi ng kanilang mga labi, ay nagsasabing mas malalim pa ito kaysa sa akala ko. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang mayroon sila o kung ako lang ba ang nagmamasid. Ngunit ang mga sandaling iyon ay parang nagbigay sa akin ng sagot sa mga katanungang matagal ko nang ipinagpapaliban. May mga sandali na gusto ko nang magtago, na magtakip ng mga mata ko. Ngunit sa bawat sigaw ng aking katawan, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari pagkatapos ng gabing iyon, DJ Serene. Parang ang mga araw ay nagsimula ng magbago. Ang mga araw ay parang may takot na dumaan at naiwan sa bawat sulok ng bahay. Nang magising ako kinabukasan, ang mga mata ko ay puno pa rin ng mga tanong. Puno ng mga alalahanin. Puno ng mga bagay na wala akong sagot. Hindi ko pa rin kayang tanggapin ang nakaraan. At sa bawat oras na lumilipas, parang mas lalo akong napapaligiran ng mga hindi kayang ipaliwanag. Ang bawat pagtingin ko kay Mama ay may kasamang matinding pag-aalala. Alam kong nagbago ang lahat. Parang may lamat ang relasyon namin. Isang sugat na hindi ko kayang gamutin at hindi ko kayang pag-usapan. Hindi ko alam kung saan magsisimula o kung paano ito tatapusin. Si Ninong Miguel, hindi ko na rin siya matignan ng diretso sa mata. May mga gabing ang isip ko ay umiikot. Iniisip kung ang ginawa ko ba ay tama o mali. Hindi ko rin kayang alisin sa aking alaala ang mga tanawin ng gabing iyon. Ang malalambot na haplos sa katawan ni Mama. Ang mga tinig na mahihinang umuungol at ang mga mata ni Ninong Miguel na may kakaibang ningning. Sa mga sumunod na araw, naiwasan ko silang dalawa. Parehong hindi ko kayang tingnan. Ang bawat isa sa amin ay may sarili ng mga lihim na nagsisiksik sa aming mga katawan. Ang init na nagsimulang mag-umpisa noong gabing iyon
ay parang isang apoy na dahan-dahang lumalaki. Ngunit sa kabila ng mga nararamdaman ko, ang takot ay bumabalot sa aking puso. May mga gabi na gusto ko nang kalimutan ang lahat. Gusto ko nang sumigaw at ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit wala akong lakas para gawin iyon. Walang patutunguhan ang mga sigaw ko, kaya't ang pinili ko na lang ay maging tahimik. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga bagay na ito ay nagsimula dahil sa isang lihim na maaaring magpabago sa lahat, pati na rin ang mga bagay na dati tahimik, puno ng mga kasinungalingan. Ang bawat pag-uusap na dati magaan ay ngayon puno ng kabigatan. May mga pagkakataong hindi ko kayang ipaliwanag ang sarili ko kay Mama. Ang mga mata niya, ang tono ng boses niya, parang may mga bagay siyang sinasabi ng hindi verbal. Mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang mayroon sila ni Ninong Miguel. Hindi ko kayang tanungin si Mama at hindi ko kayang magsalita sa harap ni Ninong. Ang takot na parang nagpapalakas sa katawan ko, ang init na hindi kayang paliwanag, ay tila nagpapahirap sa akin. May mga gabi na gusto ko nang magtago sa sarili ko na itago ang mga mata kong puno ng tanong. Gusto ko nang magtakip ng tenga upang hindi marinig ang mga salitang, "Okay lang ako," na paulit-ulit na niyang sinasabi. Ang mga hakbang na ginawa ko noon ay nagdulot ng mga tanong na wala akong sagot. Hanggang kailan ko kayang pigilin ang mga nararamdaman ko? Hanggang kailan ko kayang maging tahimik at maging maayos? Ngunit hindi ko kayang baliwalain ang mga tanawing iyon, ang mga damdamin na sumabog, at ang mga titig ni Ninong Miguel na nakaukit sa alaala ko. Saan ba ako patungo, DJ Serene? Naramdaman ko na ang bigat ng aking mga desisyon, DJ Serene. Ang mga araw na lumipas mula nang magtago ako sa likod ng mga katahimikan ay nagdulot sa akin ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga gabi ay naging mas magaan na sa mga lumipas. Na linggo, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang matinding tensyon. Ang mga galak at pagnanasa na aking naramdaman noong gabing iyon ay nagsimulang magbago ng anyo sa mga tanong na paulit-ulit na bumangon sa aking isipan. Hindi ko na matanggap ang pagkakasangkot ko sa kanilang mundo. Ang init na aking naramdaman ay nagdulot ng matinding takot. At ngayon, ang mga gabing tahimik na puno ng mga alingaw-ngaw ay nagiging mga gabi ng pagsusuri sa aking sarili. Ang mga damdamin ko kay Ninong Miguel at kay Mama ay nagsimula ng maghalo, at sa bawat pagkilos, sa bawat titig, parang may mga bagay na hindi ko kayang itago. Ang mga mata ko, hindi ko na kayang gawing inosente. Ang mga haplos na dulot ng mga gabing iyon ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking katawan. Ang init na wala akong sagot, ang sensasyong puno ng kalituhan, ay nagsimula ng magdulot sa aking pagkatao ng mga pagbabago. Bakit ko ba ipinilit na manatili sa mga lugar na hindi ko kayang pasukin? Bakit ko pinili na maging bahagi ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin? Sa bawat sandali na ako ay tinitigan ni Ninong Miguel, parang naramdaman ko ang mga mata niyang may mga lihim na hindi ko kayang tuklasin. Ang mga damdaming iyon, ang mga tanawin ng gabing puno ng misteryo at pagnanasa, ay nagiging isang sakit na unti-unting nagpapabigat sa aking dibdib. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat. Hindi ko kayang gawing tama ang mga bagay na ginawa ko. Ngunit hindi ko rin kayang iwaksi ang nararamdaman ko. Parang may mga puwersa sa aking katawan na nagsasabi na magpatuloy. Ngunit may mga boses naman na nagsasabing huminto. Ang mga nararamdaman ko kay Ninong ay hindi madaling ikubli. Hindi ko kayang itago ang init ng aming katawan sa bawat oras na nagtatagpo kami ng mga mata. Sa bawat sandali na naroroon siya, ang katawan ko ay parang may sariling buhay na nauurong at naglalaban sa bawat titig, bawat galaw,
bawat paghinga. Hindi ko alam kung bakit ako patuloy na naglalaban sa sarili ko. Ang mga gabing puno ng alon ng mga sensasyong naglalakbay sa aking katawan ay nagpapahirap sa akin. Gusto ko nang umalis, ngunit ang mga pagsubok ay tila umaabot sa lahat ng sulok ng katawan ko. Ang galit ko sa sarili ko, ang takot ko na baka nasaktan ko si mama ay dumarami. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang init na dulot ni Ninong ay tila hindi ko kayang takasan. Minsan, naiisip ko na baka ang tunay na kahulugan ng aking nararamdaman ay ang pagsubok na mahulog muli. Na sana, ang mga pagkatalo ko ay magdulot ng isang bagay na mas matibay, mas matamis, at mas tapat. Ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, may mga gabi na naguguluhan ako. Hindi ko kayang tanggapin ang mga nangyari, at sa bawat sandali na dumarating, parang nahulog ako sa isang walang katapusang pabilog na pagsubok. Sa mga sandaling magkasama kami ni Ninong Miguel, naiisip ko na ako na lang sana ang tanging makakaalam ng lahat ng iyon. Ngunit kasabay ng mga titig, ang mga tanong ko ay nanatiling walang sagot. Kasabay ng mga titig na hindi ko kayang unawain, natutunan ko na ang pagnanasa ay may kaakibat na sakit. Isang sakit na hindi ko alam kung kaya kong tiisin pan. Ang mga gabi na puno ng liwanag ay nagsimulang magdulot ng madilim na anino sa aking puso. Saan ako pupunta mula dito? DJ Serene. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula akong mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga nangyari. Ang mga nararamdaman ko na dulot ng mga sandali kay Ninong Miguel at sa mga gabi ng kalituhan ay nagsimulang magbigay liwanag sa mga tanong ko sa sarili ko. Ang mga pangyayaring iyon na puno ng emosyon ay nagsilbing gabay sa aking paglago, sa aking sariling pagtanggap sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Napansin ko na hindi ko na kayang takasan ang mga pagbabago sa sarili ko. Ang mga desisyong ginawa ko, ang mga hakbang na ipinilit kong gawin, ay nagdulot ng mga epekto na hindi ko inasahan. Hindi ko inaasahan na magbago ang takbo ng aking buhay sa isang simpleng desisyon na nag-umpisa sa isang napakataas na emosyon. Ang lahat ng ito ay may mga kaakibat na aral. Mga aral na nagtuturo sa akin kung paano ko dapat tanggapin ang aking mga pagkakamali at kung paano ko matutunan na bumangon muli. Ang mga sandali na kay Ninong Miguel, na puno ng tensyon at kalituhan, ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng bagay sa buhay ay makakamtan ng madali. Ang mga pagkakataon na siya ay nariyan ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga nararamdaman ko. Napagtanto ko na ang mga sandaling iyon ay hindi sapat upang gawing tama ang mga pagkakamali ko. Kailangan ko pa ring pagnilayan ang mga hakbang na aking tatahakin. Hindi ko kayang baliwalain ang mga damdaming nagsimula sa gabing iyon. Ngunit sa mga oras ng pagninilay, natutunan ko na ang pagmamahal at pagnanasa ay hindi palaging magkasama. Ang mga pagkakataon na bumangon ako mula sa aking kalituhan ay nagbigay sa akin ng pagkakataong makita ang mas malalim na kahulugan ng mga nangyari. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagtakbo sa mga nararamdaman, kundi sa pagtanggap sa kanila at pagpapatawad sa sarili. Nagpatuloy ang buhay, at ang mga tanong ko ay nagkaroon ng mga sagot na hindi ko kayang iwasan. Ngunit sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa sarili ko, sa mga pagkatalo, sa mga pagkakamali, at sa mga aral na dulot ng mga karanasang ito. Ngayon, natutunan ko na ang mga pagbabago sa buhay ay hindi palaging madali, ngunit ang mga ito ang magdadala sa atin sa mas matibay na landas. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan ko na magpatuloy, magpatawad, at tanggapin ang bawat hakbang ng aking paglalakbay. DJ Serene, sa bawat hakbang na ginawa ko, ramdam ko ang bigat ng mga pagbabago na nagaganap. Ang mga damdamin ko kay Ninong Miguel,
ang mga gabi ng kalituhan, at ang mga tanong na patuloy na bumabalik sa aking isipan, lahat ng ito ay nagsanhi ng isang uri ng internal na sigalot na hindi ko kayang iwasan. Laging may mga oras na naguguluhan ako kung tama pa ba ang mga desisyon ko o kung dapat ko na bang itigil ang lahat ng ito. Napansin ko na ang mga araw ay parang walang katapusan. Ang mga gabi ay tila ang mga oras ng pinakamalupit na pagsusulit sa aking sarili. Ang mga hindi tiyak na nararamdaman ay nagsimulang magsanhi ng matinding pag-aalala. Naramdaman ko na parang may isang pader sa pagitan namin ni Ninong Miguel. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung pagmamahal pa ba o ang isang matinding paghihirap na dulot ng hindi pagkakaintindihan. Tinutukso ako ng aking mga isipan. Isang parte ng akin ang nagsasabi na magpatuloy at isang bahagi naman ang nagsasabing itigil na. Pero ang pinakamabigat na pakiramdam ay ang kaalaman na ang bawat desisyon ko ay may epekto sa mga relasyon ko sa paligid ko. Ang mga nasirang alaalang dulot ng hindi maipaliwanag na paghihirap ay nagpatuloy sa pagkasira ng mga pader ng aking puso. Dumating ang isang gabi, DJ Serene, kung saan nagharap kami ni Ninong Miguel. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya. Hindi ko kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Ang mga tanong ko na hindi ko nasabi sa kanya sa mga nakaraang linggo ay bumangon at nagpasiko sa bawat titig ko sa kanyang mga mata. Ang mga pagsubok na dinala namin sa isa't isa ay ang naging sanhi ng pinakamalupit na pagsubok sa buhay ko. Nagkatitigan kami sa isang saglit at sa mga mata niya, nakita ko ang isang matinding pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga tanong ko ay wala ng hangganan. Ang mga sagot ko ay nahulog sa alon ng mga hindi natapos na mga kwento. Lumapit siya sa akin at muling sinabi ang mga salitang paulit-ulit na nagpapalakas at nagpapahina sa aking puso. Tinutok ko ang aking mga labi sa kanya at ang mga sandaling iyon ay tila nagtagal. Sa huling titig ko sa kanya, nalamdaman ko na may isang bagay na nagbago sa aming dalawa. Mayroong pagkakasunduan. Ang mga hindi pagkakaintindihan na aming naranasan ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na magkausap ng tapat, nang walang takot na magsalita ng totoo. Hindi na ako takot. Ibinukas ko ang puso ko para tanggapin ang kung anuman ang magaganap sa aming relasyon. Ang lahat ng emosyon na bumabalot sa aking katawan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. Sa mga simpleng salitang binanggit ni Ninong Miguel, natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang pagharap sa mga kahinaan at ang pagtanggap sa mga kamalian. Ngunit higit pa sa lahat, natutunan ko na ang mga pagtatapos ay hindi palaging nangangahulugang paghihiwalay. May mga pagkakataon na sila ay nagiging bagong simula. DJ Serene, matapos ang mga linggong puno ng mga hindi pagkakaintindihan, ang lahat ng nararamdaman ko ay unti-unting napagtagumpayan. Hindi na ako natatakot sa mga tanong at mga paghihirap na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Natutunan kung yakapin ang mga emosyon ko, hindi bilang kahinaan, kundi bilang bahagi ng proseso ng pagiging buo ko bilang isang tao. Ang gabing iyon, nang magkatagpo kami ni Ninong Miguel, ay naging sagot sa lahat ng mga hindi ko masabi. Walang mga salita na kayang ipaliwanag ang bigat ng aming mga nararamdaman, ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng tingin, natutunan naming tanggapin ang bawat isa. Ang mga alalahanin ko tungkol sa mga relasyon at ang mga kalituhan ko tungkol sa aking mga nararamdaman ay nawalan ng saysay sa oras na ang bawat titig at bawat pagkilos ay nagsimulang magpatahimik sa aking kaluluwa. Napagtanto ko, DJ Serene, na ang bawat hakbang ko sa buhay, mula sa mga mabibigat na desisyon hanggang sa mga simpleng sandali ng kaligayahan, ay nagbuo ng mas matatag na bersyon ng aking sarili. Hindi ko kailangan ng ibang tao upang makahanap ng kapayapaan, ngunit natutunan ko na sa pagtanggap sa mga kahinaan
at sa pagharap sa mga paghihirap, doon ko natagpuan ang tunay na lakas. Ang mga pagkakamali ay hindi nagtatapos sa isang pagkatalo. Sa halip sila ay naging gabay sa pagkatuto. Ang pakiramdam ko ngayon ay tila isang bagong simula. Wala nang mga tanong na hindi kayang sagutin. Walang mga duda na patuloy na bumabagabag. Ang relasyon namin ni Ninong Miguel ay umabot sa isang punto ng pagtanggap at pag-unawa. Hindi na ako nag-aalangan at hindi ko na hinahanap ang mga sagot na dati kong iniwasan. Ang mga sagot ay matagal nang naroon. Sa bawat halakhak, sa bawat pagkatalo, sa bawat pag-ibig na ibinahagi namin sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ko na hindi lahat ng kwento ay may perpektong pagtatapos. May mga kwento na kailangang magsimula sa mga sugatang puso at magtapos sa isang mas matatag na pananaw. Sa kwento naming ito, natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga perpektong relasyon, kundi sa pagtanggap sa kung sino tayo at kung ano ang tunay na halaga ng bawat sandali ng ating buhay. At sa ngayon, DJ Serene, nararamdaman ko ang bagong simula sa bawat hakbang ko. Nandiyan si Ninong Miguel, hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang bahagi ng bagong paglalakbay ko, isang paglalakbay na puno ng mga aral, pagmamahal, at pagpapatawad. DJ Serene, natapos na rin ang kwento ng aking buhay sa mga panahong ito, at iniisip ko, paano ko ba isusumpa ang lahat ng ito? Paano ko ba mailalarawan ang mga emosyon na bumalot sa puso ko sa bawat hakbang na tinahak ko? Ang mga tanong na tinago ko sa aking isipan, ang mga lihim na pinilit kong itago mula sa iba, ay natutunan kong tanggapin. Lahat ng mga pag-aalinlangan ko, mga takot, at ang mga bagay na hindi ko kayang aminin sa mga mata ng iba, ay naging bahagi ng paglago ko. Hindi ko na hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na akala ko noon ay magbibigay sa akin ng kapayapaan. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay dapat iresolba. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagyakap sa mga hindi perpekto. At ang pagtanggap na sa ating mga pagkakamali, natututo tayong maging mas mabuting tao. Nandyan si Ninong Miguel, hindi lamang bilang isang tao sa aking buhay kundi bilang isang guro. Hindi sa paraan ng mga salitang ipinahayag niya, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos, sa mga maliit na sandali na nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Hindi ko na hinahanap ang mga paliwanag, hindi ko na kailangan ng mga patunay. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Ninong Miguel at ang tinahak naming landas ay naging mas makulay at mas makulay sa bawat araw. At ngayon, DJ Serene, sa pagtatapos ng kwento kong ito, natutunan ko na ang bawat desisyon, bawat hakbang, at bawat pakiramdam ay may kabuluhan. Hindi ko kailangang magtago pa o maghanap ng mga dahilan para sa mga nangyari. Ang lahat ng ito, lahat ng mga emosyong naglaho at nagbalik, ay isang hakbang patungo sa mas mabuting akin. Natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matutong magpatawad sa sarili at magpatuloy sa buhay. Maraming salamat sa pagtangkilik sa kwento kong ito. Sana sa bawat hakbang na tatahakin ko, maalala ko ang mga aral na ito. At sana, kahit sa mga maliliit na bagay, mahanap ko ang tunay na kapayapaan. Mga ka-Serene, maraming salamat sa pagsama sa kwentong ito. Lahat tayo ay may mga paglalakbay at mga kwento na minsang nais itago. Pero sa bawat isa sa atin, may aral na matututunan. Patuloy nating yakapin ang ating mga karanasan at gamitin ito bilang lakas sa hinaharap. Hanggang sa susunod na kwento, mga ka-Serene. Keep safe and take care.